Ngayong umaga po ang ating tagapagpangaral ay hindi na ho bago particularly sa akin. Ano po, siya po ay malaunang kaibigan, kakilala, at siya ay nandito pa sa Las Piñas, magkakilala na po kami niyan. At yung kanyang ate, na nauna na po sa langit, Sister Biole, yan po yung kaklase ko sa Bible School. At si Pastor Philip ay batang-bata, Pastor Peter, ang ating speaker ay batang-bata pa po noon. At alam niyo po, you cannot tell what the Lord will be doing to a person na ang kanyang puso at isip ay bukas sa gawain at paglilingkod sa ating Panginoon. Sila ay mula dyan sa Pulang Lupa, dinala sila sa Davao, hanggang sa sila po nag-stay doon. And then after a while, the Lord again led them to another mission field. At sila po ay paroroon po sa lugar ng Tanzania. Nung first Sunday, meron tayong dalawang pastor missionary, Pastor Paul Tabanao and Pastor John Coronel. The following Monday, sila po ay lumipad na po ng Tanzania. Napag-usapan ko po nga namin, kung loloobin ng Diyos, ay makapagbisita po ako. And most likely, meron akong ilang mga kasama sa Tanzania. Sa loob lamang siguro ng mga isang linggo. At makita ko po yung gawain po doon. Yan po ay probably that will be sometime in September, pagkatapos ng ating missions conference ng ating iglesia. At siya po ay paroroon muli ang kanyang may bahay, ay paroroon muli sila sa Tanzania upang sila po ay gumanap ng kalooban ng Diyos na parang natigil, ngunit nais po nilang ipagpatuloy ang paglilingkod sa Panginoon sa ibang bansa. Kaya pakinggan po natin ang mensahe ng Diyos na ilagay ng Panginoon sa puso ng ating mga ngaral ngayong umaga. Tawagin po natin Pastor Missionary, Pastor Peter Rivera. Sir, thank you po. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Sa po muling karangalan na muli pong makatayo po dito sa pulpitong po ito. At salamat po, Pastor Max, for 3 dekadang pagiging magkaibigan. At nung kami po ay magkakasama pa, ay mahaba pa buhok namin. Ayun ho ay, alam niyo na ho. Simula po ako ng gawain diyan po sa Pulang Lupa hanggang sa dalhin ako ng Panginoon sa Davao. Ngayon po ay dinala ng Panginoon sa lugar ng Tanzania together with my first wife. Doon ho siya namatay sa Tanzania, doon kinuha ng Panginoon. At ako'y bumalik ho dito. And para ho muling palakasin ng Panginoon, physically, emotionally, and spiritually. At alam niyo, kapag ang puso mo ay sa gawain ng Diyos, ay hindi ka padatahimikin ng Panginoon. I remember the time that when the first time that I surrendered my life for world mission, if I'm not mistaken, it was 2005. Yes. Going to Vietnam. Oo. Pero hindi ho natuloy sapagkat ang aking tiningnan kagad ay yung pong church natin sa Kidapawan. And all of the sudden ay aking pong isinantabi yung panawagan ng Diyos. At mula po noon ay hindi ho ako nagkaroon ng bunga. Merong mga nawin, marami ho na nawin sapagkat meron kaming campus ministry, but for the whole year, wala ho kami nabaptize kahit isa. And all the problems came until the time that I go to the US. At dun ho muling isinayos ng Panginoon. Hanggang dun ho sa Amerika, akala ko tatahimik na ako eh. Pero panay problema pa rin.
and so many things until bumalik ho kami dito at nangako sa Panginoon that if God will call me again for the second time in the field, either in local or in foreign, susunod na ho. Naranasan ho yung isinantabi yung panawagan eh. Kaya po, kami po ay babalik together with my wife, Maria Josephine. Can you stand up, please? Yeah. She was a missionary from Uganda for 2 years. Ay galing ho siya na Uganda and she knows the dialect in Uganda. And now, she will shift going to Tanzania sapagkat sa Tanzania ako eh. Oo. Hindi ho ako pwede sa Uganda dahil ako po ay Yugwapo. Kaya doon ho sa Tanzania. Ano ho. At siya naman po yung nakatira sa Tansa. O yan. Magkakadugtong lang. At from Tansa going to Tanzania. Ayan. Kakadugtong lang ho yan. Aha. At maraming salamat po, Church, sa inyo pong panalangin. Maraming salamat po sa inyo pong suporta. At sa ating pong ikangay, hindi ho, iba ho sa amin ang church pong ito sapagkat ito po ay pamilya din po. This is our second home. If we are far from Kidapawan, ito po ang aming ikalawang tahanan. Salamat po sa inyo pong pananalangin. And thank you for the family of Brother Elvis. At kada dito po ako, doon po ako kumakandlong sa kanila. And then, salamat po sa Prius family. And hope ay hindi po ako naging kalabisan. And salamat po sa inyo. At wala ho kami magagawa kundi everyday that to pray for them. Ano ho. At salamat sapagkat napagamit po yung kanila sasakyan sa akin. Naway hindi ako naging kalabisan, kapatid. At salamat po sa inyong pamilya. Ang sukli na lamang po namin na mag-asawa ay everyday that we pray for these people in the church. Doon po sa ating pong binasa kanina ho in the book of Galatians, chapter 6, I would like to focus on verse 9, that it said that let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Let us pray. Heavenly Father, kami po ay muli po na dumadako po sa iyong trono ng biyaya, Ama. Kinikilala po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan sa aming pong buhay, na sa araw-araw, O Diyos, ay yung pinapakita, Panginoon, na ikaw ang siyang makapangyarihan. Salamat po sapagkat ang church po ito ay nagdaraos ng 52nd na kanilang anibersaryo mula ng ipong binuo ang iglesia po ito. Sa loob po ng 5 dekada, Panginoon, ay pinakita mo po na sa bawat taon ay mayroong bunga ng kanilang pagtatanim, Panginoon. Marahil sa mga nauna ay hindi na po nakita ang mga bunga, datapat mula po diyan sa iyong kaharian, O Diyos, ay natutunghayan ang bunga ng simbahan po ito. Kaya't pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa, ang iyong banal na pangalan ang siyang mataas, itago mo po, Ama, ang iyong abanlingkod sa iyong kapangyarihan. Ikaw po ang siyang mataas, O Diyos, patuloy na magbigay ka po ng mensahe sa aking puso na siyang yahayag sa iyo po mga anak. Maraming salamat po, Ama. Tawad sa lahat ng aming pagkakasala. Sa ngalan po ng Panginoon Yesus, ito po aming dalangin. Amen. Napakadakila po ng ating Panginoon, the Almighty God we serve. Sa ating pong, kung titingnan ho natin, mga minamahal, yung sa ating pong sariling buhay na doon ho na gumagawa ang kapangyarihan ng Panginoon. Yung hindi kayang baguhin ng siyensya, ay kayang baguhin po ng Diyos. Yung hindi po kayang baguhin ng ating kapwa-tao, ay kayang baguhin ng Panginoon.
In my life, I grow up in a Baptist church, but the church that even the friends and the pastor cannot change my life. It is only God that changed me. Lumaki ho ako sa sa Bible Baptist Church. Sir Mark, if you will remember, yung church doon sa Mandaluyong, malaki yung doon yung baptistry. Malaki ho yun. Pag may ibabaptizo, kami ho ni Pastor Ray Siciliano, natutuwa na ho kami. Dahil kinabukasan ho, that is Monday, swimming pool na ho namin yon. Doon ho ako lumaki. Doon din ho ako natuto sa Mandaluyong ng kalokohan. And everything na hindi ho nabago binago ng reliyon ay binago po ng Diyos ang aking buhay. Mula po doon sa pagiging matigas ang ulo, suwail na anak, ay binago ng Panginoon. Na hindi ko ho akalain na ako rin ho ay isa sa mga tatawagin po ng Diyos sa gawain. Sapagkat hindi ko ho pinangarap na magpastor. Ang pinangarap ko po ay magpulis. Sapagkat nakita ko yung aking mga kapitbahay na pulis, madaling yumaman nung panahon na yon. Sabi ko, ako'y magpupulis din. Pero ako po ay tinawag ng Diyos sa murang edad at nagtiwala sa Panginoon sapagkat wala naman ho akong kakayahan, wala hong talino. Kung anong ako'y nag-aaral, lagi nga hong sabit lang ang aking grades Hanggang sa ako'y mag-aaral sa Bible School, ay bakit ganun ang aking laging grades, laging sabit? May ginalang sumasabit, hindi gumugulong. At ngunit, sabi ko, ako naman ay kahit sa konting kakayahan ay maaari namang gamitin sapagkat ang gawain ay sa Panginoon, ang gawain ay hindi naman akin. Ang Diyos ang siyang gagawa. So, tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, on our Almighty God, na ating pinaglilingkuran sapagkat when we say the Almighty God we serve, it is a declaration. It is the foundation of our faith. Okay? That we trust God, knowing that we serve is all powerful. Kayang baguhin ang buhay ng isang tao na kahit tingin natin ay walang magagawa ang ibang tao, dapat merong magagawa ang Diyos sa kanyang buhay. God is powerful. And it brings, it will bring deep security and hope even in our trials, mga minamahal. We just put our trust sa ating pong Panginoon. Hayaan po natin na ang Diyos ang siyang gumawa at makikita po natin ang kamay ng Panginoon na siyang makapangyarihan. That is the foundation. Not only that, but also when we worship God, kapag sinamba ho natin ang ating Panginoon, nandun ho yung kanyang kapangyarihan, His power and His majesty, ang siyang naibibigay po natin. Sabi nga ng Biblia sa Revelation chapter 4 in verse 11, Thou art worthy, O Lord. Amen? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Amen? Why? Because Thou hast created all things. Created all things, everything, and for thy pleasure they are and were created. Okay? So, through that, we worship God. And through that, we obey God. Amen? And when we say we're obedience, we are recognizing His authority. Mga kapatid, I would like to say this. Kung ikay tinawag ng Panginoon sa gawain, you need to listen. We need to listen to the small voice of God. Hindi ho tawag yan na isang tao na, Hoy! Punta ka dito. Hindi, hoy. God will continue to speak to your heart. Amen? We need to recognize His authority calls na ito po ay para po sa ating buhay.
Bible said in Joshua chapter 24 in verse 14, "Now therefore, fear the Lord and serve him in sincerity and in truth." And God said, "Put away all the gods which your fathers served in other side of the flood in Egypt, and serve ye the Lord." In verse 15, "If it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served that we were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose the land you dwell." And Joshua said, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Amen. That is the Almighty God. If we will obey Him. Not only that, but that is also the declaration. When we say the Almighty God we serve, that is a declaration of mission, mga kapatid. Serving an Almighty God empowers us to participate in His work in the world mission. In the world mission. We obey the Great Commission of God in the book of Matthew, chapter 28, verse 19. That go ye into all the world and preach the gospel. Bawat isa ho ay kakibat po ang kapangyarihan ng Panginoon as we kneel down and pray for all those churches around the world, mga minamahal, those missionaries. Just try to imagine, in Uganda alone, there's only 1 or 2 Filipinos are there. Pastor Satonero, he was there. Si Maria Josephine, wala na ho eh. Dito na ho siya ulit. There is only one, hindi naman ho pastor. Hindi naman pwede magpastor kasi babae, but meron ba missionary na babae po sa Uganda. And only 1 Filipino pastor in Uganda. Now, if we will go to Tanzania, sa Tanzania po ay the first ay Pastor Jesse Tingson, who was now 30 years in Tanzania. Now the second is Pastor John Coronel, and then the team, and then the third ay kami ho ang pumunta ho doon, and the fourth is Pastor Kim, and the last is Pastor Paul Tabanao. But we are under the team of Pastor John Coronel, Paul Tabanao, and I, and the fourth will be Brother Michael Campos. Next year ay dadako po ng Tanzania. But all the churches here in the Philippines, they supported financially ang mga missionaries around the world. But all the churches, they're praying for all the missionaries. Sapat na ho ba yung mga misyonero po yun? Hindi po. Sapagkat marami pa hong mga bansa ang siyang nangangailangan ng mga misyonero na siyang maghahayag ng salita ng Panginoon. Just try to imagine, mga kapatid, kung iisipin po natin, na ang isang Pilipino na makapunta sa isang lugar in Asia, iiwan yung ating pong kultura, pag-aaralan ang kanilang mga dialect, ay napakahirap po noon. Mahirap po. Ay, yun nga lamang pong Bisaya, mahirap nang intindihin eh. Mag-Ilocano ka pa, mahirap din intindihin. Hindi kay Tagalog. Tapos ay mag-aaral ka ng Inchik. Ay lalo na. Mag-aaral ka ng ibang dialect, lalo tigit ang kultura. I told Joe, I said, kumakain ka ba ng kambing? Sabi niya sa akin, hindi. Sabi ko, wala tayong magagawa sapagkat sa Tanzania, laging kinakain doon ay kambing. Kaya matuto kang kumain ng kambing. Marunong ka na bang, naranasan mo na bang ikaw ay kumakain na ang naghihiwa ng karne, abot sa yung kakainin mo, yun ay susubo. Hindi ikaw maghihiwa, meron tagahiwa dyan na hindi mo alam kung saan kung naghugas ng kamay. At sa pagkain mong yan ay kinakailangan mas mabilis ka kaysa sa langaw. And you need to learn that. Biro mo, iiwan mo yung ganong yung kultura natin dito na may isang langaw lamang ay galit na galit ka tapos ay pupunta ka sa isang lugar na
Sangkaterba naman yung langaw na dadapo sa yung... But because of the souls, mga kapatid, ni-reach out po ang mga tao pong yon. And we really thank God because our Almighty God we serve ay isang Diyos, mga minamahal, na hindi tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan. 52 years ago, nang sinimula ng gawain po ito, and now, in a small house, and now, yeah, a building. I remember the first time that I was here, kami magkaibigan ng pastor. Ako po ay nasa Pulang Lupa. Pagpasok ho namin ay meron pa hong konting hindi nasisimento. Sabi ho ni Pastor Bugay, I remember that time, Pastor, bakit ito lang yung sinimento? Sabi niya, yan lang ang binigay ng mga miyembro. Yung kaprasong yan. Yung kapraso, kung ano lang ho yung na-raise, yun lang ho yung na-simento. But all the members, the pastors continue to challenge the church. The pastor continued to plant. And now, those people who started the work here, hindi na ho nakita yung mga bunga. Yung mga bunga. On our text, mga kapatid, I would like to emphasize the verse 9. Let us not be weary. Let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap. Amen? Notice the first word, let us not be weary in well-doing. In due season, sa tamang panahon, tayo po ay aani. But there is a warning in the last word, if we faint not. Amen? If we faint not. Alam niyo ho, ito pong talata pong ito, kung atin pong uunawain, ang atin pong Diyos, our God is God of order. Amen? God's nature as a sovereign, He was a creator, the God of order who established the structure, the purpose, and divine timing, mga minamahal, sa lahat ng mga bagay. Just try to imagine, hindi ho ito isang building na bigla na lamang pong sumulpot. The Bible Baptist Church in Almansa ay hindi lamang po ito sinabing meron ng gawain diyan. May mga tao na, It started in the heart of the man of God, and it started in a small people, nagtanim hanggang nagkaroon ng pag-aani at patuloy na pag-aani at patuloy din na pagtatanim. Walang kapaguran. Amen? Walang kapaguran. Until the time na nakikita na ho natin yung pong mga inaani. Kayo po ay bahagi ng mga itinanim nung una. Ito pong building po ito ay bahagi ng mga itinanim nung una. Unti-unti ho, mga minamahal. If you will know kung ikaw ay bahagi ng ganito pong gawain or you are just dreaming. Iba ho yung nangangarap ka lang eh. Iba ho yung ikay naging bahagi sa gawain. Amen? Kaya sabi ho ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos ang siyang gumagawa po ng lahat. From 1972 or up to now, mga kapatid, nagkaroon ng mga visions, nagkaroon ng mga gawain, doon sa pangarap pong yon, doon sa vision pong yon, nag-exceed pa. Yung mga gawain, amen? Na hindi nasabay. Sapagkat yung vision natin hanggang doon eh.
Pero kapag ang Diyos ang siyang nagbigay ng pagpapala, masigit doon sa ating pinapangarap. Kaya hindi ho natin malilimitahan ang kapangyarihan at gawa ng Diyos sa ating pong buhay, mga minamahal. Lahat ay isinasaayos ng ating Panginoon. Na ang Diablo naman, ang gawain ng Diablo ay guluhin at sirain ang gawain ng Panginoon. In everything. In our life, sa sarili mong buhay, sa ating pamilya, at maging sa iglesia ng Panginoon, nadoon ang gawa ng Diablo na siyang sisirain ng gawain. Dapat ating pong tandaan yung kapangyarihan po ng ating Panginoon na siyang kikilos at magbubuo ng lahat ng mga bagay. Sa ating pong buhay, mga minamahal, we always remember ang ating pong spiritual or what we call the practical truth that what we sow, we shall reap. So here in the harvest, mga kapatid, sa tamang panahon, ang sabi ng Biblia sa Galatians chapter 6, notice in verse 7, be not deceived. Amen? Be not deceived. God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kaya kung ano yung itinanim mo, yun ho ang magiging bunga, mga minamahal. It's the same with the farmers. Kung siya ay nagtanim ng puno ng mangga, siyempre ang i-harvest niyan, mangga rin. Right? Pag yan ay nagtanim ng durian, ang harvest niyan, durian pa rin. Amen? Ay mahirap po pag ikaw ay nagtanim ng durian, ang in-harvest mo ay buko, ay mahirap po yun. Hindi ho yun yung tanim mo, yun ay doon sa kapitbahay. Kung ano ang yung tinanim, yun ang yung aanin. Yan ang principle ng ating Panginoon. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung nagtanim ka ng kabutihan, kabutihan din ang aanihin mo. Kung ang yung tinanim ay katapatan, katapatan din ang yung aanihin. Ngunit kapag ang itinanim mo ay galit, galit din ang iyong aanihin. That's the principle ng Biblia, mga minamahal. The Bible said, for that soweth his flesh shall also reap, the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Amen? Let us not be weary in well-doing. I like that word. Let us not be weary in well-doing. One time, habang ako po'y nananalangin, I said, Lord, kung ako'y nadidito lamang sa banig ng karamdaman, it is better for me na umuwi na sa iyong kaharian. Ay, useless eh. Just try to imagine, I've been 6 months on and off in the hospital, from the 74 to 62 kilos, and everything, lahat nararamdaman ko yan. I said, Lord, kung hindi lang ako gagaling, buti pang kunin na rin ako. But God has a purpose. God has a purpose. Binalik ng Panginoon, and I want to go back in Tanzania, and in my life, I said, if I die, I will die. Amen? If I live, I will live. Nasa kamay ng Diyos ang buhay. Amen? Oh. Yung una, the first wife, ang kasabihan namin, happy wife, happy life. But now, may bago akong asawa. Oh. New wife, new life. Ayan na ho yan. Hindi na ho yung happy life, happy wife. Hindi na ho. New wife, new life. Panibagong tatahakin na naman ho eh. Nabuhay. Kaya, sabi ko, we will go back in Tanzania. We will continue to plant the seed, the word of God, and everything. At just only pray for me, mga kapatid. Every time that I stand in the pulpit, God, the devil always attack me. One time I was in
in Kulang Lupa, the church that I started, I keep on preaching and preaching. Then suddenly, murag tuloy. Parang biglang nawala yung aking hininga and all of the sudden ay pinagpawisan ho ako ng gusto. And I just keep on walking by myself. And then pag tingin ko sa aking notes, wala na ho yung notes ko lahat. Sabi ko, nasaan na? But God is working the time. And kaya sabi ko sa aking may bahay, just keep on praying for me. And God will took me, so be it. But I want to continue na magtanim ng salita ng Panginoon. Okay. I want you to consider the principles of this, whatsoever we sow, we shall reap. This, what we call the propagation of these verses, mga kapatid. Sapagkat what we sow, we shall reap. That is the process also of new plants from the seeds. Kapag ikay isang magsasaka, kung ano yung mga itinanim mo. I remember the time that merong pinahiram sa amin na isang hektaryang lupa. Kami po ay nagtanim ng saging. Panay saging ho yan. And then, I told Pastor Palomo and Pastor, dalawang pastor, sabi ko, sige, sa inyo yan. Yun the first harvest, yun lang ang akin. First harvest. Ayan. Abay, yung first harvest ay isang buwig lang. Sabi ko, ba't yan lang na-harvest? At pagkadami-dami ng tanim. Sabi niya, Pastor, ito lang ho yung unang harvest talaga. Sabi ko, sige, yan lang ang akin. Ang daming tanim, 1 hektarya. Bay kinabukasan ay pagpunta ko doon, ang dami nilang ina-harvest. Sabi ko, mukhang lugi ako sa inyo. Isang buwig lang yung binigay niyo sa akin. Sabi niyo, Pastor, yung first harvest ay sa inyo. Ito po yung second harvest na. The second day. Sabi ko, ako'y nadayaan niyo, But I enjoy sapagkat yun ay nakita ko po yung kanilang pagtatanim. And then suddenly, ay harvest sila po ng harvest. And then mula po doon sa tanim pong yun ay doon din ho sila kumukuha ng binhi doon sa gilid. Na kanilang muling itinatanim. So you must sow, mga kapatid, if you would like to reap. Okay? So, sa pagtatanim ho yun. Yan po ay isang larangan ng pagtatanim ng mga magsasaka na pagkatapos ho na may tanim ho yan, they are again preparing sa panibagong pagtatanim upang magkaroon po muli ng pag-harvest. Pag-harvest. Now, tingnan ho muli natin yung sinabi po ng Biblia. Be not deceived, God is not one. For whatsoever man soweth, he shall reap. Okay? He shall reap. Tingnan ho natin, pagkakakilanlan ho ng mga bagay pong ito sapagkat nang sinabi po ng ating Panginoon, kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. Sinabi ho niya na huwag tayong padaya sapagkat ito ang siyang nais ng Panginoon sa ating buhay na hindi ho tayo nadidistract ng dyablo. Hindi ho tayo na sa salita ho natin ngayon na scam ng dyablo. Kundi ang nais ng Panginoon ay yung maayos na pagtatanim. Kaya sabi ho niya, but whatsoever a man soweth, that shall he also reap. If we will go back, mga kapatid, the time of creation, if you will remember in Genesis chapter 1, in verse 11, God said, let the earth bring forth grass and herb yielding seed, and the fruit, tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself
upon the earth. And it was so. Okay? So, yan po yung ginawa ng ating Panginoon. Napakalinaw po sinabi, the fruit tree yielding fruit after his kind. Alright? But, here it is. There can be no reaping unless we first sow. Yan ho'y pagkakilanlan. That is a dissemination, mga kapatid. During the time that started this church, they continued to plant and plant and plant. Dumating yung panahon na nag-harvest. They stopped planting now. Nagpatuloy po sa pagtatanim. Nagpatuloy din naman po sa pag-aani. Nagpatuloy sa pagtatanim, nagpatuloy sa pag-aani. I observed the farmers in Cotabato. Yung mga pastor po doon, pag nagtanim ho ng mais at nag-ani, sabi ko, oh, kumusta ho ang inyong ani? Sabi niya, failure. Failure. Yun ho yung lagi ko naririnig, failure. Okay? When I was in Bukidnon, yung isang pastor, pinakita niya sa akin yung lupain. Sabi niya, ay ito pastor yung lupain na aming na-acquire. Napakalaki. Tatanim niya. And he said, every time, hindi kami nawawalan ng mais. Hindi kami nawawalan ng ani. Sabi ko, di ba, pastor, that is why season? Yes. What we did, kung ito'y 3 months, aanihin namin, 3 months yung kabila, 3 months yung kabila. So by the whole year, monthly, meron kaming inaani. Hindi namin tinaniman lahat sa lawak ng lupain. So hindi yan, bawat buwan, meron kaming inaani. That is the law. Amen? Even in the church, they continued to plant and plant and plant. Then umaani. Pag-ani, hindi naman ho ibig sabihin na tigil na sa pagtatanim. Habang umaani, nadudun pa rin ho yung pagtatanim, mga minamahal. Right? So hindi ho tumitigil. Kaya ho, ang church hindi rin ho tumitigil ng soul winning. Kung nung una merong 2, 3 o 4 na manggagawa at mahina ang gawain, datapos sa panahon ngayon, mga minamahal, nado na yung money, nado na yung na-train, marami na ho dapat ang siyang nagtatanim upang mas marami ang siyang naaani. Amen? Kaya ho, ito ay makilala ho natin kung papaano ho na ang Diyos ay gumawa po sa ating buhay. Kaya sabi ng Biblia sa verse 8 of chapter 6 ng Galatians, for he that soweth to his flesh, sa laman lang shall of the flesh reap corruption. Amen? Now, alam ho natin when it comes to the flesh, when it comes to the material thing, panandalian lamang po yan. Kung ang ating inaasam ay dito lamang po sa lupa, ang lahat ng bagay mawawala po yan. Oo. Datapwat kapag ito po ay tungkol po sa Espiritu, mga minamahal, the Bible said, the Spirit reap life everlasting. Just try to imagine ang isang tao na iyong nawin sa Panginoon, pagdating mo sa langit, makikita mo pa rin. Amen? May mga pagkakataon na challenge sa iyo yung taong yon, isang araw ikay binati. Do you remember, Pastor, merong mga pagkakataon sa buhay natin na merong kakamay sa atin at Pastor, ako po yung kita na ho tayo. Ako po yung na-challenge doon sa iyong gawain na hindi natin natatandaan. Oo. Ang gawain, yung si Pastor PJ, sometimes ay namamangha sapagkat kahit doon sa bus, Pastor, magandang umaga po. Sabi sa akin ng aking anak, Dad, sino yun? Sabi ko, hindi ko kilala. Habang bumibiyahe, ay lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, natatandaan niyo po ba ako? Sabi ko, I'm sorry, Brad, hindi ko matandaan eh. Ako po'y bunga doon sa inyo pong pangangaral doon sa aming barangay. Just try to imagine that. Hindi ko matandaan, pero ako'y natandaan. Kung ano yung tinanim, yun ang yung aanihin. So the text says is this, if you sow to the flesh, you will
you will of flesh reap corruption. Okay? Simple lang para maintindihan natin mga kapatid. Simple lang. Listen. Kapag ikay sumipa, bumabalik yan. Di ba? Oh. Hindi kapag ikay sumipa, nakataas pa rin yung paa mo. Hindi ho. Babalik ho yan. Amen? If you kick, balik. Pag ikay sumuntok, balik. Tama ba? Oh. Ganun ho yan eh. Kung ang yung tinanim, laman, balik ho niyan, laman din. Kung niya ibig sabihin, that's what the Bible tells. There's a lot of people gustong umani, pero wala namang itinanim. Amen? Kaya ho, when it comes to the work of God, sa gawain pong ito, mga kapatid, hindi ho yung tayo nakatingin lang. Sino ba yung bisita natin? Sino ba yung mga kasama natin? Hindi ho, dapat kasama ka rin sa pagtatanim. Amen? Kasama ka rin. If you are more than 10 years, 15 years, 20 years, kasama ka sa pagtatanim. At kasama ka rin sa pag-aani. Mga kapatid, yung pananaw, tingin lamang, wala akong mangyayari po dyan. Ang sabi ng Biblia, whatsoever you sow, you are going to reap. When you sow, mga kapatid, kapag ikaw ay nagtanim, ano ang iyong aasahan? Right? Ano aasahan mo? Sabi ng Biblia is this. Because when we reap, later than we sow. Okay? The Bible said, let us be wary in well-doing, for in due season. That is that word. Every harvest has its due season, mga kapatid. Sometimes we reap immediately. Right? Sometimes it may be years or before we reap. Okay? Merong mga pagkakataon na pag ikay nagtanim ng salita ng Diyos sa isang tao, hindi mo kagad maani. Right? Kahapon we join in medical mission sa isang barangay in Tanza. Sa proseso, pangatlo po kami sa counselor, kami ho yung mag-share ng Word of God. Pag wala palang tigil, nakakapagod din. Nakakapagod. Abay, biruin mong 5 tao, isi-share mo yung Word of God, lilid mo sa sinner's prayer, then suddenly, pagtayo nila, meron na namang kasunod, meron kasunod. Sabi ko, mahirap pala yung magtanim ng husto, no? Kaya tama yung awitin na yung kantang magtanim ay di biro. Amen? Abay, sabi ko, ako'y na-high blood na dito, sobrang init. Sabi ko, kapatid, ikaw naman. Ikaw naman. Magkakasunod, more than 600 souls got saved. So, yun ay pagtatanim. Which we did not know. Lahat ba yung pupunta sa church? We did not know. Hindi natin alam. Yung ba ay magiging miyembro kagad ng church? We did not know. Ang atin ho, nagtanim ho ng ebanghelyo sa kanilang puso. Amen? Nagtanim. Yun lang ho eh. Hindi naman ho natin sinabing, pag yan ay na tumanggap sa Panginoon, nasa church kagad. No. Merong mga tao na kapag in-invite mo, nandun sa church. Merong mga tao na kapag senior mo yung gospel, makikita mo kagad yung bunga. Pero merong mga tao na kapag senior mo yung gospel, it takes time. It takes time to harvest. Okay? Maybe you know the people back in 1973. That is more than 52 years ago. Began the Almanza Bible Baptist Church. And those people in 1973 have no idea kung ano na nangyayari sa panahon ngayon. Amen? Maybe those people, 1973, 1974, 1975, they were not here, maybe in heaven or maybe in other countries. Right? But you are here.
in this church. Remember this. Those people in 1973, 1974, 1975, and let us put it up to 80s. Kayo ho yung mga bunga ng kanilang pagtatanim. Sapagkat wala ho tayo dito without those people na nagtanim noong 1973. Wala ho ang marami ho dito sa inyo. Kung wala ho yung mga taong nagtanim, nagtiyaga ng gusto during the time of 70s. And now, kayo ho yung mga naging bunga ng pagtatanim. At dahilan kayo po ay sa panahon natin ngayon, kayo yung mga bunga, kayo naman ho yung magtatanim na isang araw makikita nyo ho yung sarili nyo pong mga bunga. Kaya nga ho, sabi nga kanina, yung mga kabataang bisita, after 5 years, they were young people. After 10 years, they were the adult. Eh, pastor, sana tayo? Ay, nasa langit na tayo. Nasa langit na tayo niyan, Nay. But we still, habang tayo dito, we continue to plan. Amen? To plan. Hindi ho tayo titigil. Kaya nga ho, sabi ni King Solomon, ni King Solomon, yes, in Ecclesiastes chapter 11, verse 1, it said, Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Okay, it's Solomon, all right? Solomon, I remember, Solomon. But pwede naman hong hindi mangyari yon, but Solomon said, Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Amen? It means, magplant ka lang, magtanim, isang araw, ikaw ay aani. Rather na you consume it, yung tinapay na yan, yung binhi na yan, itanim mo. One time, merong magsasaka, after na siya ay makapag-ani, he prepared. Sabi nung kanyang asawa, ay saan mo dadalhin yung mga sako ng mais na yan? Ba't inaalis mo dito? Sabi niya, i-prepare ko para sa pagtatanim. Huwag mo nang alisin para na sa pagkain natin yan. Kakainin natin yan. Ba't itatanim mo? No. Hindi mo alam. Kinakailangan na tayo magtanim ulit para sa susunod meron tayong aanihin. Hindi pa naikain lang tayo. That even in our life, mga kapatid, hindi ho basta isang tanim lang and after that, wala na. We continued na magbigay ng pananim mga minamahal. In 1 King chapter 10, notice this. In 1 King chapter 10, in verse 22 and verse 23, King Solomon said this, For the king had at sea a navy of Tarsus with the navy of Hiram. Once the 3 years came the navy of Tarsus, bringing gold, silver, ivory, apes, and peacocks. So verse 23, So king exceeded all the kings of the earth for riches and wisdom. But the Bible said Solomon knew that he could afford to wait for the harvest. Some of us, we feel, mahirap ang pagtatanim. Hindi ho talagang madali. But kailangan po magtanim. Amen? Kailangan po magtanim. Sa puso ng marami. Sometimes we don't want to sow, but the law is this, what we sow, we shall reap. Kapag wala kang itinanim, kapatid, wala kang aanihin. You get me? Magtanim ka ng ebanghelyo, isang araw, aanihin mo ang kaluluwa niya. Amen? You just invite, and one of these days, yung in-invite mo, dito na. Amen? Don't be discouraged. Just continue to sow. Invite, ayaw. The second, invite mo, ayaw pa rin. Invite one person, the third time, ayaw pa rin. Maybe on the
fourth or fifth, isang pamilya ma-invite mo. Amen? Huwag kang titigil. Huwag kang titigil sapagkat yan ang siyang pamanrayan ng Diyos. Ayaw natin na tayo tumigil sa gawain po ng Panginoon. Another principle na makikita po natin, what we sow, we shall reap is this. When we reap, later on, aani ho tayo, right? Sa pagtatanim, nag-e-expect ka na merong aanihin. That is also in the business. Pag ikaw'y nagnegosyo, iisipin mo, mag-expect ka na meron kang kikitain. Ano? Wala hong negosyante na maglalagay ng negosyo na alam niyang palugi. Alam niya ho na ito'y kikita, kaya nga naglagay ng negosyo. Amen? Oh. Ganon din ho sa mga farmers. Kapag nagtanim mo sila, iniisip po nila na sila po ay aani. Okay? Aani. I told one of our friend, the pastor, he always said, lugi. Failure daw, failure. Sabi ko, the first time na tayo nagtanim, sabi mo, aani. Oh, yes, umani tayo. But now, you said failure. On the third, you always said failure. Bay, wag na tayo magtanim pag failure lagi. Yan. But the truth is this. Nang umani, merong inani talaga. Okay? Pero dahil hindi pa inaani, naibenta na lahat. Kaya failure ang nangyari. Okay? Now, that is the same. Kapag tayo po'y nagtanim, isipin nun natin na tayo po'y merong aanihin. Pero mga kapatid, ito ho. When it comes to the sowing and reaping, God has a warning. God said, if we faint not. If we faint not. I remember in the Old Testament that God warned the people through the prophet Hosea. In Hosea chapter 8 verse 7, the Bible said, for they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. Right? It had no sow. The bud shall yield no meal. But if so be it yield, the strangers shall swallow up. What does this mean? Ano ibig sabihin nito? It means that this verse, mga kapatid, the law of multiplication and intensification. Now, in the negative, mga kapatid, if we sow to the flesh, if we play with sin again and again, that's going to destroy you. That's going to destroy you. I remember the time in Kidapawan, I told the church, church, if I commit immorality as your pastor, I will resign in the church. I will resign in the church. Hindi ako magpapastor. Why? Nagtanim ako ng immoralidad. Anong aanihin ko? Immoralidad din. As a church leader, I want to be an example. As a church pastor, I want to do what I preach. Kaya sabi ko, church, you continue to help me. Na huwag akong dumating sa ganung pagkakataon. That is my commitment. If I commit immorality, I will resign as a pastor of the church. Tulungan nawa ako ng Panginoon. Sapagkat kung ang aking itananim ay laman, aanihin ko din sa laman. Amen? Yan ang larangan po dyan. If we will be back, mga kapatid, during the time, sa panahon natin ngayon, from the nakaraan at ngayon, mga kapatid, malaki ang pagkakaiba. Malaki ang pagkakaiba. Panahon na walang cellphone,
Di ba? Malaki. But now, everything is in our hand. Totoo po yan. Nasa iyong kamay, nasa maliit na gadget ang lahat. Nasa maliit na kamay, ang cellphone, nandoon, nakapaloob lahat, that even the Bible, nakapaloob po diyan, pero nadyan din po nakapaloob sa maliit na gadget ang gawa ng Diablo. Amen? You can ask everything kay Google and he will answer it. You can ask A1 ba yan? AI? AI? They will show it to you. You ask DeepSeek, they will show it to you. You ask AI about your picture and they will show it to you. Everything. Okay? But the devil's still there. Papakita pa rin sa iyo. Alright? So, ito ngayon na nangyayari, yung mga itinatanim na mga bagay na siyang nakakapagbigay ng sira sa gawain ng Panginoon, isang araw, aanihin po ito. Sabi nga ng ating Panginoon, thou shalt not commit adultery. When God says, flee fornication, all these things ay binigay na warning ng Panginoon that even in the Old Testament, in the book of Exodus chapter 20, the Bible said, thou shalt not commit adultery. In 1 Corinthians chapter 16, verse 18, flee fornication, every sin that man doeth is without the body. Okay? Now, what happened in our countries right now? We have sown the wind, but we're reaping the whirlwind. Okay? We have the society that being destroyed. We have homes that disintegrating. We have the society that torn apart. Marami po tayong those teachers na nagtuturo sa labas, nalalaman ho natin, maraming mga kabataan that even they did not know their parents. May nasusumpungan ho tayong ganyan. Yung mga kabataan na maririnig mo yung tindi ng kanilang pagmumura sa murang edad nila. You can turn on the television. You can turn on your cell phone. They're sensual, everything catering to the flesh, hearing God blaspheme, hearing wickedness. So what happened in our time? So those people who sow the wind and today they just reaping the whirlwind. Always remember this, Christian. Be not deceived. God is not man. For whatsoever man soweth, that shall he also reap. On the positive side, mga kapatid, is this. How powerful is life lived for the Lord. On the positive side, mga kapatid, in the hands of God, that the Almighty God, how we thank the Lord for those people, for those men and women that who started the work and sowing during 70s, 80s, that time, mga kapatid. We need to thank the Lord for those people. Think of those people who are now in heaven because of the seed that they sowed in this area.
Amen? Sabi nga ay, kung iisipin po natin, kung meron pong retirement sa pagpapastor, siguro po si Pastor Mark, retired na. Pero wala akong retirement sa pastor eh. Oo. Ang retirement ho ng pastor, pagpatay na. Pero hanggat merong hong hininga, yan po yung mga ngaral. The pastor of Maria Josephine, Pastor Paul Byers, bulag ho yun. Hindi nakakita. But he continued to preach. 72 years old. 75? 75 years old. He continued to preach. Oh. Pag kumain pa ho yun, hindi pwedeng walang katabing sili. Bay parang bata. Pag nag-preach, ay hindi ho nakakita. Paano pastor mo hindi nakakakita paano siya babasa ng Bible? He just listened to the Bible and he memorized it. And he preached the Word of God. Pwede naman siya tumigil, 75 years old hindi pa nakakakita. Amen? But he continued na magtanim ng salita ng Panginoon. Amen? Wala na, kami manipis ng buhok, pero nagpapatuloy pa rin. Kamatayan ang siyang retirement, mga kapatid. Kaya ho sa atin, hindi ho tayo tumitigil. Salamat sa Panginoon, sapagkat may mga taong nagpapatuloy sa gawain po ng Diyos. Amen? Bawat isa po sa atin nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Notice in 2 Corinthians chapter 9 in verse 7. Apostle Paul said, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giving." When we say cheerful giving, mga kapatid, we always think about the money. But listen to me, it is not only the money, but it is also our life. Yung buhay natin, may bigay natin sa Panginoon ng masaya, amen? Yung oras natin, may bigay natin sa Panginoon ng masaya, amen? Na tayo po ay nagtatanim, yung ating pananalapi ay naibibigay natin ng masaya, amen? Whatsoever we sow, we shall reap. It is not wasting the time, mga kapatid. You spend your time in soul winning. Hindi ho sayang ho yun. Hindi ho sayang yung panahon na ibinigay mo na ikay pumupunta sa church. Hindi ho sayang ho yun. Hindi ho sayang mga minamahal na ikaw ay nag-invite ng iyong kaibigan. Hindi ho sayang yan sapagkat isang araw aani ka po diyan. Hindi po sayang mga minamahal na ikay nagbigay sa gawain ng Panginoon sapagkat ang pag-aani po sa pagbibigay ng pananalapi sa gawain ng Panginoon ay pag-aani sa mga kaluluwa, mga minamahal. Just supporting the world mission Christian of the local church, we are reaping the souls in other countries. You are going to reap what you sow. Nakikilala po natin. And then another thing is this. Notice in John chapter 4. And on the last is this. The Bible said in verse 37 and verse 38. And herein, the Bible said, is that saying true, one soweth and another reapeth. Amen? I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor. Other men labored, and ye entered into their labors. Ganito yun. As you sit in this building, we enjoy the beautiful auditorium. Amen? With the pews, plus air condition. Hello? Di ba nag-enjoy kayo? Amen? Nag-enjoy kayo habang natutulog tuloy. Habang nakikinig, nagsalita ng Panginoon, malamig yung lugar. Amen?
At dahilan sa maganda yung mga awitin ng choir, special numbers, and then the devil, yung mga demonyito at demonyita, nagsisimula maglambitin sa talukap ng inyong mga mata. At ikay pupungas-pungas. And then the pastor will stand up here and he continued to preach and he said, Amen. 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 Did you enjoy that? Huh? Some of us, na dati ay naglalakad lang, and now you enjoy your four wheels. Right? Some of you, naiinis na sapagkat walang mapag-parkingan. Amen? We enjoy it. Because there are people who sacrifice para merong magiging magandang auditorium. Amen? May mga tao nag-sacrifice, nagtanim, para may magandang upuan. May mga tao nag-sacrifice upang meron ho kayong magandang sound system. Brother Elvis ay matagal naging ang gamit pa ho noon, naalala ko, gamit pa noon yung, ano ba yung una? Karaoke? Yan ang gamit noon. But there's a lot of people who sacrifice and now you have all of these things. Amen? This place, hindi ho sumulpot lamang mula sa langit. All of these things that we enjoy, it represents the vision. It represents the faith, prayers, and tears, and the sacrifice of God's people. We are now reaping, Christian, what others have sown. Amen? We stand here, I feel blessed because 30 years ago, doon lang ho kayo sa baba, mainit, and now you are enjoying the air-conditioned auditorium. We are reaping because we have the place where people believe that the pastor is God-appointed and God-anointed leader to lead this church. Amen? It is always a privilege, mga kapatid, to the man of God, I believe, to Pastor Matt, to pastoring this church. He is not only enjoying it, but he sacrificed his life for this church. And now, they are reaping what they sow. But sadly to say, mga minamahal, there are some little children suffering, not because of their sins, but because of the sins of others. Some little babies, they were born from mothers who are addicted. Some mothers na walang pakialam sa simbahan ng Panginoon. Mga nanay na ayaw payagan ng kanilang mga anak na dumako sa bahay-sambahan. Mga tatay na pinababayaan ng kanilang pamilya. Matatandaan ho natin na isang araw, aanihin po nila ang trahedya pong ito sa kanilang buhay. In our life, let us continue na magtanim ng kabutihan. Understand the law of the harvest, kapatid. We must sow if we are going to reap. We must reap what we sow, and we will reap what we sow. We will reap in proportion as to what we sow. We will reap later than we sow. Now, Christian, may we sow the good seed because of those who will follow in our steps.
Tandaan ho natin, hindi ho natatapos ang pagtatanim sa ating buhay. Mawawala ho tayo dito, datapat merong sumusunod ho sa atin na nakatingin ho sa atin kung papaano ho tayo nagtanim at papaano tayo umaani. Tandaan ho natin yan. May mga anak ho tayo na siya nakatingin ho sa atin kung papaano tayo naglilingkod ng tapat sa Panginoon at kung papaano natin sinasamba ng tapat ang ating Diyos. Sapagkat ang ating tinanim, kung hindi natin anihin, aanihin ng ating mga anak. Amen? One time, I would like to close on this. Nung ako po'y nasa Taguig, sa isang squatter, soul winning dito, soul winning doon. Early morning, pupunta kami sa area, mga bata, paliliguan namin para dalhin sa church. And one time, meron nung isang bata, pag uwi niya ho sa bahay, natuto sa Sunday school. Nang siya po ay nag-i-invite sa nanay niya, ayaw na nanay niya. And one time, Saturday, Sunday kinabukasan, sabi na ho niya doon sa nanay niya, "Nay, mahal mo ba ako?" Sabi ng nanay, "Ba, siyempre naman. Kaya nga kita inaasikaso. Kaya ako'y nagluluto sa iyo." Eh, mahal mo si tatay? Aba, siyempre. Ikaw, tay, mahal mo si nanay? Siyempre naman. Kaya nga ako nagtatrabaho ng maayos para kayo ay may makain. Pag uwi ko dito, meron akong pasalubong sa inyo. Mahal mo ko? Abay, siyempre naman. Kaya nga kita inaalagaan. Kaya both of them, tinanong nung anak. Okay? Tinanong nung anak. Sabi nung anak mahal mo pala si nanay, mahal mo din ako. Ikaw, nanay, mahal mo pala si tatay. Oh, mahal mo din ako. Eh, mahal niyo ba ang Diyos? Abay, siyempre naman. Siya nagbigay ng buhay. Siya nangangalaga sa atin. Sabi nung nanay at tatay. Sabi nung anak, bakit hindi ko ho kayo nakikita sa church? Bakit hindi ko nakikita sa church? Alam niyo ho, yung po ay nagsimula sa tanong na bakit hindi ko kayo nakikita sa church? It is start. Now, those parents, yung mag-asawa, pumunta sa simbahan. Alam niyo ho, lumaki yung bata and he is now asawa ng isang pastor. Ang kanyang nanay at tatay became a faithful member of the church. Why? Sapagkat yung bata nagtanim ng isang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Siyempre. Bakit hindi kita nakikita sa church? Ganon din sa atin, mga kapatid. Kung tayo po'y nagtanim ng salita ng Panginoon, at inaakala mo at sinasabi mo sa iyong sarili na ikaw'y nagtanim ng salita ng Panginoon, na ikaw ay nag-soul winning, tanungin natin ang ating sarili, nasaan yung bunga na yon? Or we enjoy kung ano yung inani ng iba? Christian, let us be a part, sowing and reaping. Amen? Maging bahagi po tayo ng patuloy na pagtatanim because our God is an Almighty God that we serve, that one of these days, tayo po ay aani na hindi lamang sa atin, maging sa susunod na mga henerasyon sa ating pong buhay. Kaya't ang katanungan, mga minamahal, nasaan ang iyong bunga? Let us bow our head and close our eyes. Dakilang Diyos, maraming salamat po sapagkat ikaw ay napakadakila, Panginoon. This is your church.
Ito po ay iyong pong simbahan, Panginoon. Ito po yung iglesia, O Diyos. Ikaw ang nagtatag. Ikaw ang nagpapalago. Binigay mo po sa amin, Panginoon, ang gawain. Ang gawain ng pagtatanim. Gawain na, Panginoon, na maghayag ng iyong pong salita. Gawain na mag-akay ng mga kaluluwa, Panginoon. Sapagkat ayon po sa iyong pangako sa amin. Aani at aani, Panginoon. Salamat po sapagkat may mga taong nagtanim, nagtiyaga, nanalangin, nagsakripisyo, Panginoon. At ngayon ay inaani po namin ang mga naitanim pong yun. At sa panahon po ngayon, O Diyos, tulungan mo po kami, Ama, na kami patuloy naman po na magtanim at magtanim sa iyo pong gawain, O Diyos. Na isang araw kami din naman ay patuloy na mag-aani at mag-aani, Panginoon. Panginoong Jesus, mangusap ka po sa aming puso, Panginoon. Na hindi lamang po kami ay isang partisipante, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, kami tumitingin. Hindi lamang, Panginoon, na kami nagsisimba. Hindi lamang kami ay dumadalo, O Diyos, kundi tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-participate sa gawain po ng pagtatanim. Sapagkat alam po namin ng aming pinaglilingkurang Diyos ay isang makapangyarihang Diyos. Kaya, Panginoon, ikaw po mangusap sa puso ng bawat isa. If we know in ourselves, Panginoon, alam namin sa aming sarili, O Diyos, na hindi kami naging bahagi sa pagtatanim. Tulungan mo po kami, O Diyos. Tulungan mo po ang bawat miyembro na maging bahagi sa pagtatanim pong ito, sapagkat ang aming pagtatanim ay pag-aani ng mga kaluluwa, at ang pag-aani ng mga kaluluwa ay gawain mo, O Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos. You continue to use us. This morning, O God, as we gave the invitation, Holy Spirit, you speak to the heart of these people. Sa iyo po ang gawain, Panginoon, ng pangungusap. Ikaw po ang maluwalhati. Ikaw po ang mataas, Panginoon. As we bow our head, close our eyes, I did not know your heart, Christian. Hindi ko po alam ang laman ng iyong puso. Kay bahagi, kay participant, hindi ko po alam. Datapot ikaw ang siya nakababatid, ikaw nakakaalam. Anong bahagi ng iyong buhay para sa iglesia pong ito? Nawa po, mga minamahal, bawat isa po sa atin ay magsabi sa harapan ng Panginoon, Panginoon, nais ko pong maging bahagi sa lalong paglago ng iglesia pong ito. Sapagkat nais po namin ng aming buhay gamitin mo para sa iyong gawain. As we continue to bow our head and close our eyes, if God spoke to your heart, you just continue to pray. Come here in the front in this old-fashioned altar and talk to God. As your pastor continue to give the invitation. Pastor Man. Kahit kung lahat ay tumayo. I would like to continue the invitation this morning. Ang sabi po ni Paul, huwag tayong mapagal sa paggawa ng mabuti. Let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap. Sa tamang panahon tayo ay aani. The greatest sowing is the sowing of the Word of God. And the greatest harvest is the harvest of the soul. Sa mga bisita po namin, ang Diyos ay nagmamahal sa ating lahat. Si Kristo ay namatay para sa ating lahat. In the scripture, the greatest sowing is the sowing of God's Word. At ang puso ng tao ay niluntulad sa 4 na klase ng lupa. At ikaw po'y isa doon sa lupang yan.
daraanan, batuhan, dawagan, mabuting lupa. At ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ikaw, anong uri ka ng lupa? Marahil matagal ka nang nakapakinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang puso mo ay puno ng bato, tinik, na nagrepresenta ng kasalanan, kamunduhan, sariling pita ng laman. Ang binhi ng salita ng Diyos ay hindi nagbunga sa iyo. Ang iba naman ay katulad ng daanan. Inagaw ng dyablo ang salita upang ito hindi magdala sa kanya sa kaligtasan. Iba'y mabuting lupa nang sila'y nahasikan, sumampalataya, nangaligtas, at nagsipagbunga. Saan ka dyan, kaibigan? Ngayong umaga, tanggapin mo si Kristo na iyong Panginoon, tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Sa puso mo, ang simpleng pagtawag sa Diyos sa pananampalataya ay kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ating mga Kristiyano, ilang beses na rin tayong napangaralan. Wag tayong patangay ng ating kahinaan. Huwag tayong mapagal ng paglilingkod. Magpatuloy tayo. Dahil mo maglingkod sa Diyos, magpatuloy ka. Hindi alang-alang sa iyo, kundi alang-alang doon sa pagsunod mo sa Panginoon. Marahil alang-alang sa iyong pamilya na naghahanap din naman ng halimbawa ng buhay ng paglilingkod. Katulad ng ilustrasyon ng isang bata. Bilang Kristiyano, dahil mo maglingkod sa Panginoon, you may come and talk to the Lord for a few minutes and you can go back. Sa mga bisita namin, meron po kami mga kapatirang lalapit sa iyo. Pastor Johnny, please. Pastors, huwag ho kayong matakot. We just wanted to share with you Jesus, the gospel of the Lord Jesus Christ. Nais namin pong aalis kayo ng lugar na ito na meron kayong pinagpasya sa buhay ninyo. Si Kristo yung tanggapin ninyo. Sa mga Kristiyano, would you like to come and be a part of the growing church and say, Lord, I want to be a part of your church. Tapos kung maglingkod, Panginoon, sa iyo, kasama ang aking pamilya, would you like to come and pray? Would you like to come? Silently come, move forward, and say a word of prayers, and then you may go back before we sing our last number. Sige po, just come. Lumapit po tayo. Manalangin tayo sa Panginoon. And let us give our life to Jesus. Bigyan natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Meron po ba? Meron po ba? Salamat po. Salamat po. Young or old, you can serve God. Be faithful. Let us not be weary in well doing. For in due season we shall reap if we faint not. Sige po. Say a word of prayers. Jesus is hearing us. Nakikinig ang ating Panginoon. Nakikinig ang ating Panginoon. Sa mga bisita po namin, somebody would like to share with you the gospel. Huwag po kayong mahiya. Babahagi po sa kanya, sa inyo po ang ebanghelyo ng Panginoon. Marami pong salamat, Diyos, sa mga kapatiran pong ito. They are making now, Lord, their commitment to you, Panginoon Diyos. O God, hear them and bless them. Use them, Lord, to their families, to the ministry, for the church, and for your glory and honor. Salamat din po, Panginoon, sa pribilehiyo na meron kami mga panauhin po, Diyos. Magpala po kayo sa kanilang nakapakinggan ang iyong banal na salita. Si Kristo na kanila pong nararapat tanggapin bilang tagapagligtas. Marami pong salamat, maraming Diyos, sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Ito pong aming dalangin. Amen.